Kabanata 2 sa ilalim ng kubyerta mula sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Talasalitaan mula sa Kabanata 2. Unang bilang, kubyerta. Palapag ng bapor. Ikalawa, baol. Kaban o lalagyan ng damit. Ikatlo, balakid. Sagabal o hadlang. Ikaapat, lumalakad ng paurong. Hindi papaunlad. Ikalima, lumulundag. Tumatalon-talon. Iyong pakinggan ang salaysay ng Kabanata 2 na pinamagatang Sa Ilalim ng Kubyerta. Mula ito sa nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo. Mahahanap sa ilalim ng kubyerta ang karamihan ng mga pasahero ng bapor tabo. May kanya-kanyang ginagawa ang mga tao sa ilalim ng kubyerta. Ang ilan ay natutulog. Ang iba ay masayang lumulundag sa mga baol at ang iba naman ay nagkasya na lamang sa pananahimik at pagmamasid. Marami sa mga pasahero ay mga estudyante na nag-uusap tungkol sa aralin sa pisika o kaya na may magagandang binibini. Nakikipagtalo ang dalawang mag-aaral sa isang matandang malakas pa at tumawid si Basilio na isang estudyante ng medisina at nakasuot ng itim na itim. Siya ay kilala sa pangangalaga ng may sakit. Mataas, mataba at malaki na kabataan si Isagani. Isa siyang makata na nakatapos sa Ateneo at may ugaling pagkamalungkutin. Ang kanilang kausap ay si Kapitan Basilio. Sinabi ni Basilio na si Kapitan Tiago ay tulad pa rin ng dati na ayaw magpagamot at magpaalaga. Humihitit siya ng apyan sa sulsul ni Padre Irene. Ang apyan ay isang salot ng bagong panahon. Binalikan ng tatlo ang pagtatalakay sa akademya ng wikang Espanyol. Sinabi ni Kapitan kay Basilio na hindi ito maisasagawa dahil tututulan ito ni Padre Sibila. Sinabi ni Isagani na matutuloy ito dahil sa tutulungan sila ni Padre Irene matapos bigyan ng 2 kabayong kastanyo. Ipinaliwanag ni Basilio na kukunin nila ang salaping gagamitin sa mga propesor na Espanyol at Pilipino gayon din sa mga estudyante. Idinagdag pa niya na ang mayamang si Makaraig ay nag-alok na gawing bahay paaralan ang isa sa kanyang bahay. Tinanggap ni Kapitan Basilio ang paniniwala ng mga estudyante sa kabutihan ng kanilang panukala. Sabay sabing hindi mapag-aaralan ang Latin, mapag-aaralan naman ang wikang Espanyol bilang patunay na tayo'y lumalakad ng paurong. Ayon kay Isagani, ang mga tao sa una ay may mga sagabal sa mga nais nilang mangyari sapagkat iniisip na kaagad ang balakid bago ang kabutihan nito. Kasalukuyan silang nag-uusap nang banggitin ni Basilio si Paulita na ikinamulat ni Isagani na di umano'y nasabi niyang walang kapare sa ganda ang dalaga at sa kanya ipinahahanap ng tiyahin nitong si Doña Victorina ang asawang si Don Tiburcio na nagtatago sa bahay ng kanyang amaing si Padre Florentino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.